Each day I want it more. Knowing we can spend a lifetime reminiscing on the past. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Knowing You'll Be There ni Guy Penrod sa kanyang album na The Best of Guy Penrod. Sa wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng ikalawang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 10. 2 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang 10. Ito po ang pagkasabi. Ngunit para hindi ko ipagyayabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. 3 bisis kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Binahayag po ni Apostol Paul dito na siya man din po ay nakaranas ng maraming mga pagsubok sa buhay. Nagkaroon siya ng karamdaman sa katawan. Subalit sabi niya, higit pa rin ang plano at programa ng Diyos sa kanya. So our topic this morning is God's greater goal. May purpose at may plano ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa buhay natin. Para kay Apostol Paul, parang napakabigat na meron siyang karamdaman, no? Bilang isang lingkod ng Diyos at meron kang karamdaman, mahirap kaya na maging tagapagsalita ng Diyos. Pero para kay Apostol Paul, alam niya na ito ay may dahilan kung bakit nandoon ito sa kanyang katawan. Minsan dumaranas tayo ng maraming pagsubok, maraming problema, maraming pagkukulang, no? Minsan nawalan tayo ng pera, minsan lubog tayo sa utang. God has allowed all of these instances for us to learn in life, for us to be guided. At minsan nagkakasakit ang isang tao dahil sa kasalanan, no, na nagawa. At dahil yun para ipaalam ng Diyos na hindi maganda ang ginagawa. Subalit may mga panahon na wala ka namang ginawang kasalanan, ngunit nagkakasakit. So ano palang ibig iparating nito? Ang ibig ring iparating niyan ay upang tayo ay matuto upang ating malaman na may plano at may programa ang Diyos sa buhay natin. Minsan hindi natin maintindihan kung bakit tayo nagkakasakit. Wala naman tayong gawang masama. O hindi naman tayo nagkakasala. Halimbawa lang, katulad kay Apostol Paul, no? Siya ay isang apostolis ng Diyos. Siya ay nangangaral salita ng Panginoon. Pero bakit pinahintulutan ng Diyos na magkaroon siya ng karamdaman? Ang napansin ko lang po na binanggit niya dito, sinabi niya, binigyan ako ng Satanas ng pamalo, no? Pinalo daw siya ni Satanas upang wag siyang magpalalo. So pinahintulutan ng Diyos na siya ay paluin ni Satanas upang hindi siya maging mayabang sa sarili. So ang concern ng Diyos is our character. I don't know sa buhay natin, pero alam ko po na minsan gusto ng Diyos na ayusin yung ugali natin. Kaya minsan dumarating tayo sa mga maraming pagsubok. Minsan dumarating tayo sa maraming mga problema. Bakit? Gusto ng Diyos na ayusin ang buhay natin. Because God has a greater goal for us. Kaya wag lang po tayo manghina. Magtiwala lang po tayo sa lakas at kapangyarihan po ng ating Diyos. Was the blood saving me? Oh, I know it was the blood saving me. Oh, what mercy, just to know my blessed Savior reached way down from heaven. Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ang awitin po na inyong narinig is I Know It Was the Blood ng The Paris sa kanilang album na Look No Farther. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa umagang ito. Meron lang po akong ilang points na gustong ibahagi sa inyo sa umagang ito. Una po is,
His plan is better than our plan. Therefore, don't be discouraged if things don't go as we're planned or as we've planned. May mga plano tayong maganda, pero hindi sa lahat ng panahon yung plano natin ay nakakabuti. Maganda nga siya, pero hindi siguro nakakabuti para sa atin. Kaya pinahintulutan ng Diyos sa mga bagay na ito. Because God wants us to be happy, more happy, because His plan is higher than our plans, and His thoughts are higher than our thoughts. Another point, God's greater goal is to shape us or shape our character and attitude. Gusto ng Diyos na imolde tayo doon sa gusto niya mangyari sa buhay natin. Anong gusto niya imolde? Yung character natin, yung attitude natin. So kung hindi natin ito aayusin, anong mangyayari? It will lead us towards destruction. So kaya po, nais kong iparating sa inyo na mag-ingat po tayo, no? Ang goal ng Panginoon sa atin, hindi po para sa ating kasamaan, kundi para po sa ating ikabubuti. Another point, He's more concerned of our character than our comfort. There are times that we want to become comfortable, right? But God allows discomfort. Bakit? So that we can desire for the Lord's comfort. Gusto ng Diyos na we will desire for Him more and more. Ang concern ng Diyos sa atin, yung character natin, hindi lang basta comfort. Last point po na gusto ko pong ibahagi sa inyo bago ako magtapos is, God uses our difficulties to develop His Son's likeness in us. Yes, God uses our difficulties. There are times that life is so difficult for us. Sometimes we can't understand. Sometimes hindi natin maintindihan bakit pinahintulutan ng Diyos, no? May mga taong mawawala sa buhay natin. Minsan may relationship na masisira. God allows something, na hindi na kaya sa ating control. Wala na sa ating control. It's beyond our control. Why? So that we will become conformed to His image. We will become His likeness. So my dear brothers and sisters in Christ, huwag ma-discourage kung dumating man mga pagsubok sa buhay. Lumapit lang tayo at magtiwala sa Panginoon dahil alam natin na mas maganda pa rin ang plano niya sa buhay natin kaysa mga plano natin sa ating buhay. Sturdy rock out of His grave, love a brother meeting.